Hello, ito ang Friendtelks para updated saya ang bagong episodes. Abangan every Mondays at 10 AM. Magandang araw! Welcome sa Friend Talk, ang podcast kung saan pinag-uusapan natin ang lahat tungkol sa pagkakaibigan. Mga kwento ng tunay na kaibigan at paano natin mapapalago ang ating mga relasyon. Ako si Jenlyn at ang episode na ito, tatalakayin natin ang mga sekreto kung paano maging isang mabuting kaibigan. Paano maiwasan ang toxic na pagkakaibigan at kung paano maging supportive kahit malayo ang kaibigan. Sabi nga nila, ang mga tunay na kaibigan ay parang mga bituin sa kalangitan. Hindi mo man palaging nakikita, pero alam mong nariyan sila. Kaya naman, masaya akong ibahagi sa inyo ang episode na ito. Kasama ko ngayon ang isa sa mga kaibigan ko na talagang magbibigay ng inspirasyon, si Jeraisa. Jeraisa, welcome sa show! Maraming salamat. Kaka-excite naman. Madami tayong matututunan ngayon. Kaya mga kaibigan, sabay-sabay nating tuklasin kung paano maging mas mabuting kaibigan sa isa't isa. Magsimula na tayo. Meron ako ditong mga katanungan. Jeraisa, para sa'yo, ano ang ibig sabihin ng pagiging mabuting kaibigan? Para sa akin, ang pagiging mabuting kaibigan ay pagiging tapat, handang makinig at magbigay ng oras, hindi lang sa masaya, kundi pati sa malungkot na moments. Tama ka. Ang pagiging tapat at handang makinig, lalo na sa mga panahon ng kalungkutan, ay nagpapakita ng tunay na halaga ng pagkakaibigan. Kasi, hindi lang ito tungkol sa masaya at magaan na mga moments, kundi sa pagtulong at pagsuporta sa isa't isa sa mga pagsubok. Paano natin maiiwasan ang toxic na pagkakaibigan? Based sa experience mo. Kapag hindi na mutual ang effort, at kapag binabalewala ka na, o hindi ka na pinapahalagahan, yun ang toxic na sign. Ang tunay na kaibigan ay may balance sa pagbibigay at pagtatanggap. Oo nga, mahalaga talaga ang mutual effort sa isang relasyon. Kapag isang tao lang ang laging nagbibigay ng effort, doon na nagsisimula ang imbalance. At maaari itong magdulot ng sakit or frustration. Kaya't laging mahalagang ang balance ng pagbibigay at pagtanggap. Paano kung may kaibigan kang nagkamali sa'yo? Ano ang dapat gawin o ano ang gagawin mo? Ang pagpapatawad ay parte ng friendship. Mag-usap kayo, maging tapat at magpatawad kung may pagkakamali. Pero kailangan rin ng oras para mag-heal. Totoo yan, ang pagpapatawad ay hindi palaging madali. Pero napakahalaga nito sa anumang relasyon. Pati ang pag-heal ng sarili ay isang proseso. Hindi agad-agad makakalimutan, pero sa tamang oras at pag-uusap, mas magiging maligaya ang ating mga relasyon. Paano maging supportive kahit malayo ang kaibigan? Paano mo may papakita na supportive ka kahit malayo ka o malayo siya? Kahit malayo, pwede pa rin mag-text, mag-video call o magpadala ng surprise. Ang mahalaga ay nagpaparamdam ka na andyan ka. Mahalaga talaga ang simpleng gestures tulad ng text o video calls. Kahit sa malalayong lugar, hindi nagiging hadlang ang distansya sa pagpapakita ng pagmamahal at suporta. Oh, may pahabol na tanong mula sa ating isang listener. Sabi niya, paano maging mabuting kaibigan kahit may mga pagkakaiba? Kahit may pagkakaiba, respeto lang. Mahalaga ang pagtanggap sa pagkakaiba at pagiging open sa isa't isa. Tama. Ang respeto sa isa't isa kahit magkaiba tayo ng pananaw ay siyang naging susi sa matibay na pagkakaibigan. Ang pagtanggap sa ating mga pagkakaiba ay nagpapatinabay sa ating bilang mga kaibigan at nagpapalalim sa ating relasyon. May tanong tayo mula sa listener. Paano maging mabuting kaibigan kahit may mga pagkakaiba? Para sa mga nakikinig, tandaan nyo lang na laging maging tapat, magpatawad at laging magbigay ng oras. Ang tunay na kaibigan ay nariyan sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat sa lahat ng mga insights na ibinahagi mo, Jeraisa. Ang mga simpleng tips mo tulad ng pagiging tapat, pagpapatawad at pagbibigay ng oras ay talagang makakatulong sa atin para maging mas mabuting kaibigan. Pero bago tayo magtapos, gusto ko sanang maglaan ng ilang minuto
para linawin ang iba sa ating mga natalakay. Dahil ang pagkakaibigan ay isang biyaya, minsan kailangan natin balikan ang mga bagay na madalas nating nakakaligtaan. Halimbawa, yung mutual effort na pinag-usapan namin kanina, ang pagkakaibigan hindi lang basta pagtanggap sa isa't isa, kundi ang pagbabalik ng effort. Kapag pareho kayong nagsusumikap, doon nagsisimula ang tunay na koneksyon. Hindi lang yon. Pag nagbigay ka, ikaw din ay nakikinabang. Kasi ang mga friendship na yan, hindi palaging balance. Pero kung pareho kayong may malasakit, yung relationship ay natural na lumalago. At isa pa, sa mga bagay na talagang napansin ko, especially kapag pinag-uusapan natin ng pagpapatawad, is that forgiveness isn't always easy. Pero, napakahalaga nito. Hindi lang para sa kaibigan mo, kundi para sa iyong sarili. Kasi, kung palagi mong dala-dala ang mga galit o hinanakit, yun ang nagiging sanhi ng pagiging toxic ng isang relationship. Pero, kapag nakapagpatawad ka, kahit na hindi agad-agad na makakalimutan, it opens the door to healing. Ngayon, ito na siguro yung pagkakataon na mag-reflect tayo sa ating mga sarili. Ano ang mga ginawa nating hakbang para mapalago ang ating friendships? Baka may mga pagkakataon na nakakalimutan natin iparamdam ang ating malasakit sa mga kaibigan natin. O baka may mga friendship na medyo naiwanan o naiwala na natin. At ito ang mga tamang moment para mag-reconnect. Kung may mga kaibigan kayong matagal nang hindi nakakausap, why not send them a message today? Sometimes, just letting them know that your care can go a long way. Minsan, iniisip natin na ang isang friendship ay nangangailangan ng malaking effort. Pero hindi palaging ganun. Ang pinakamaliit na gestures gaya ng isang text na naglalaman ng "How are you?" o isang simpleng video call ay may malaking epekto. Kaya't kung may kaibigan ka na sa tingin mo'y malayo, whether physical distance or emotional distance, take the first step in reconnecting. Hindi kailangang maging perfect. Hindi mo kailangan maging perfect ang paraan ng pagpapakita ng malasakit. Basta't may sincerity. At para naman sa mga listeners na nagtataka kung paano maging mas supportive ang kanilang mga kaibigan, lagi natin tatandaan na ang pinakamahalaga ay ang consistency. Hindi mo kailangan magbigay ng mga grand gestures. Kahit ang maliit na bagay basta't mula sa puso ay may malaking impact. Ang simpleng pagpapakita na "I'm here for you" ay madalas na mas matimbang kaysa sa anumang bagay na material. Kaya mga kaibigan, huwag nating sayangin ang mga friendship na meron tayo. Sa bawat araw, may oportunidad tayong ipakita ang ating suporta, pagpapatawad at malasakit. May mga pagkakataon na mahirap, pero kung buo ang ating malasakit, mas magiging matibay ang ating samahan. Kung may mga misunderstanding man o maliit na alitan, ang pagiging tapat at handang mag-usap ay ang pagpapatibay sa atin. At higit sa lahat, ang pagpapatawad kahit na mahirap ay nagpapakita ng lalim sa isang tunay na pagkakaibigan. Sa mga pagkakataon na feeling mo malayo ka na sa mga kaibigan mo, sana maging reminder itong episode na ito na kahit sa distansya, hindi hadlang ang oras o lugar. Kailangan lang ng mga simpleng effort. Isang tawag, isang text, isang mensahe, ng paalala, hindi mo kailangan maging perfect, basta't may malasakit. Minsan, mga kaibigan, inisip natin na ang pagkakaroon ng maraming kaibigan ay sapat na. Pero sa totoo lang, mas mahalaga ang magkaroon tayo ng mga kaibigang tunay. Yung mga hindi lang sa mga magagaan na panahon nandyan, kundi lalo na sa mga may hirap na oras. Kaya't kung may mga kaibigan ka na nagbigay ng suporta sa'yo, huwag kalimutang iparamdam sa kanila ang iyong pagpapahalaga.
Bago tayo magtapos, gusto ko lang sabihin na kung ikaw ay isang kaibigan na nagmamahal at nagsosuporta, patuloy mo lang gawin ito. Lahat tayo ay dumadaan sa mga pagsubok at kung may isang bagay na nagpapatibay sa atin, ito ay ang pagkakaroon ng mga kaibigan na tunay, tapat at handang magbigay ng oras at suporta sa atin. Kaya't laging tandaan, ang tunay na kaibigan ay hindi nakikita lang sa magaan na panahon, kundi sa mga oras na tayo dumadaan sa mga pagsubok. At bago ko tapusin, gusto kong iparating sa aking pasasalamat sa inyong lahat, mga listeners. Salamat sa inyong patuloy na suporta sa Friend Talk. Huwag kalimutang i-follow ang aming podcast para sa mga susunod na episode na tiyak magbibigay sa inyo ng mga kwento, tips at leksyon tungkol sa pagkakaibigan. Hanggang sa susunod na episode mga kaibigan, patuloy nating palaguin at pahalagahan ang ating mga friendships. Huwag kalimutang i-follow ang aming podcast at makinig lagi pag Lunes, 10 a.m. ng umaga para sa mas marami pang kwentuhan at tips tungkol sa pagkakaibigan. Ingat palagi at paalam!